Of the Lord, please help me welcome Brother Alan Almendra. Bago ko po ibigay ang mic kay Brother Alan, I would like to acknowledge the presence of Sister Leia Tabis-Bisan. Nandiyan po siya sa likod, hindi po siya, maliit po siya, pero magaling na magaling po yan. Nandiyan po si Sister Leia. Siya po ang isa sa mga ex-steward ng mission, may hawak po ng mga chapters kagaya ng UP Apostolic. So once again, Brother Alan Almendra. Thank you, Brother. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po. Makilala ko po yun. Kasamahan po ninyo ako sa exit na namin. Yun yung parang sa State. Maraming salamat ngayong araw na ito. Paspasan po nito kami lahat ng iyong Espiritu. Kung lahat po ng salita na magagamit po sa atin, Lord, ay galing sa iyo at hindi mo sa puso ng bawat isa sa atin. Kung tinataas namin sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen. Okay, sa ating ako ni Brother Raymond, ang ating topic ngayon ay Receiving God's Gift. Sa Tagalog, pagtanggap ng regalo. Sino po sa inyo yung gusto ito magkaroon ng regalo? Pakitaas ko na naman. Hindi ba hindi eh? Eh yung gusto magbigay. Gusto rin mag-give. Yung gusto magbigay. Gusto ko magbigay. Okay, ito ako. Alam mo niyo, ano ba yung regalo na kailangan natin ibigay na talagang appropriate o ibig sabihin ay bagay sa ating mga minamahal? Meron ba tayong naaalala? Diba? So sometimes hindi lalo na medyo mahal mo sa buhay. O doon sa mga brothers, sa mga teenagers dito, di ba, nagpapamitas ka doon. Di ba, alamin mo kung ano yung nararapat sa kanya o ano yung gusto niya. Amen? Sundin po yun. At ang pagbibigay ng regalo, of course, yun yung mga okasyon. Birthday, anniversary, Pasko. Kaya Pasko talaga, grabe. Malaki yung kinikita ng mga mall dito. Okay? So, bawat regalo po, dapat ay appropriate siya. At yan ang yung tinungan ng Panginoon sa akin. Pero po siyang regalo talaga na bagay sa atin. Something na makakatulong. Amen? Kagaya ko, gusto ko magiging regalo pag bibigyan nila ako. Gusto ko yung galing ko sa aking sasakyan. Dahil aking nalalagay yung aking cellphone, gusto ko yung patungan ko ng aking cellphone. Lalo pag nag-race ako. So, ganun po yun. And ang tao po, very, very important yan sa Panginoon. Ang Panginoon, meron po linta sa ating regalo. Alam po ba ninyo yan? Meron siyang talagang ibinigay na sa atin. Na talagang itong regalo ito ay napaka-special. Napaka-special. Okay? Because napaka-importante ng tao. Okay? At ang regalo po ito ay ang banal na Espiritu. Na mamaya sa baptism in the Holy Spirit, diba? Through the prayers, ma-activate po. So man is so important to God that the Holy Spirit is an appropriate gift for men. Man needs the Holy Spirit, for without Him, he cannot be born from above. Okay? So ito po banal na Espiritu, ito po yung talaga parang nagsasabi sa atin at tumutulong sa atin kung ano yung mga gagawin. Narinig po ninyo kanina yung mga sharer. Kanina, si Brother Tiki, di ba? At saka si Sister Ted, di ba? At saka si Brother Raymond.
Narinig po natin sila. May mga bagay-bagay na, di ba, hindi nila magawa. May mga bagay-bagay na hindi nila mag-desisyon. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, di ba nagbago sila? Di ba nagkabalikan sila? Di ba agad-agad ang kanilang relasyon? Okay? So, alam mo ninyo, ibinigay na po itong Holy Spirit sa atin 2,000 years ago. 2,000 years ago. Siyempre, hindi pa naman kayo buhay noon. Pero mula kayo pinanganak kayo, at nung bininyagan kayo, diba? Bininyagan kayo nung bata pa tayo, nung sanggol kayo, naging Kristiyano tayo. Ando na yung Holy Spirit. Ando na. So, nakahanda ang Holy Spirit para tulungan tayo. Nakahanda siya. Kaya lang, bakit minsan, diba, gusto ng Holy Spirit, gusto ng Panginoon, magbuhay tayo ng ganap, magbuhay tayo ng maligaya, meron tayong joy sa ating puso. Pero puro masyado tayo nag-uwag sa ating mga problema, masyado tayo nadadala ng mga sitwasyon. Minsan nagiging miserable yung buhay. Kaya nga po, nangyayari yun talagang lalo-lalo na mga kabataan because of yung kanilang pagbababad sa Facebook, pagbababad sa social media. Pag tinutunan nila yung sarili nila, sila nakakapektuhan ng mga sitwasyon nila. Kaya ang dali nila malungkot. Nakakala nila ang kaligayahan ay dahil gusto ng mga bagay na nakikita nila na pinupromote ng social media. Ngayon, ano ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin? Siya yung nagtutulong, siya yung nagpindika sa atin. Siya yung tumutulong sa atin. Kaya lang, ang nangyayari, di ba? Ang nangyayari, hindi siya natin nararanasan. Bakit kaya? Para po siya, alam mo rin yun, nung nagbuhos ng pagpapala, binuhos ng Diyos ang blessings, kasama na yung banal na Espiritu, talagang para talagang umaagos ng sobrang taas. Kagaya na experience natin nung nagkakaroon, di ba? Ang lakas ng ulan, ang lakas ng kaya ang dami mga binaha. Buti na lang doon sa itong lugar, may mga pumping stations na. Kung makikita niyo yung mga pumping stations po doon, makikita niyo ang lakas ng agos, dire-diretso, papunta doon sa ilog. So parang ganito yan. Kaya lang, pero puno-puno ito ng tubig, dapat aagos siya. Okay? So ang banal na Espiritu is like a water that flows directly to us. Kaya lang, hindi natin maramdaman. Bakit? May nakabara. May nakabara. May obstacle. Merong obstacle. At ito mga obstacle na ito, yung tinatawag natin ng mga nagawa natin mga pagkakasala ng parang na tayo. Dapat nagawa natin. Kasi nung pinananaman tayo, nung nagbintigan tayo, ganyan. Diba? Napaka-pure natin eh. Tapos sabi nga naman ng magulang natin, kung makakuha na ito ng lugar na ito, kumakanggil. Diba? Ang pure. Eh kasi wala ko sila mga nagagawa rin mga kasalanan. Pero nung medyo lumalaki na, natututo na mag-sinungaling, natututo na mag-upit, ganyan. Natututo na mag-paglari, magdaya, hanggang sa dumami na ng dumami, parang baliwala na yung kasalanan. May bumara. At yung bumara na to, medyo kasalanan. Okay? At alam mo yung mas makakasalanan ko. Simayin po natin ito. So, dito po sa sense, so ito po yung acronym na ibibigay ko po na kung bakit nagkakaroon tayo na ba. Ito po yung mga influence sa akin.
si Satan. Means Satan. Okay? Alam ko niya kung ano yung Satan. Diba? Demonyo. Sino ko nakakita na dito ng demonyo? Patingin mo yung mga katabi niya. Pero, brothers and sisters, ang demonyo po, hindi po talaga lumalabas siya na nakakatakot. Hindi po siya lumalabas na talaga lalayuan mo. Kailangan very naisin ang nakinapitan mo. Okay? So, maraming pangalan sa Bible ang demonyo. So, Beelzebub, Satanas, Lucifer, and 666. Okay? So, marami po siya mga influensya na ginagawa po dito sa mundo. Unang-una po, ito po diabolic possessions. Diabolic possession, kung makakita po kayo yung mga sinasabihan. Di ba? Yung mga tipong nakakanood na kayo ng exorcist, yun yung araw pa. Pero ngayon parang ginawa na yun ito yung mga maiitan na dito, mga CPW, Kenita Blair, and parang sila Julie Vega, na ganyan, kapos kayo. Yung mga kabataan kayo, kung gusto pa noon, yung mga ganyan nakakako, yung mga exorcism, okay, na talagang makikita ko, kasi ng mga ahas na dumalatang, umiikot yung kanilang ulo. Actually, sa main center po natin, meron pong healing doon, marami po nagmamanifest minsan. So talagang meron lang po pala, sinasaliban talaga sila. Meron silang pagka, kagaya po nung nangyari sa Hong Kong, talagang pinapanood ko sa amin ng ating elder natin na pumunta siya doon sa Hong Kong, nagkakaroon siya ng baptism in the Holy Spirit. Talaga yung isa talaga, nag-ibig itsura, yung poses niya, iba, at saka ang lakas-lakas. So meron siyang extraordinary strength, physical strength. Tapos, natatakot siya sa mga cross, sa mga holy water. And nag-i-speak siya na iba-ibang mga salita. So, gano'n. Kaya nga nung tinanong nga yung babae na nasinalipan ng masamang espiritu, sabi, sino ka? Ano pangalan mo? Sabi niya, si Beelzebub. Beelzebub, yun po yung pangalan ng demonyo na nasa Bible. Okay? Minsan namumula yung mata niya. Okay? So, ganun po yun. Kaya meron po talaga mga tao na talaga nakakala para mag-practice na exorcism. So, meron po tayo doon sa Lord's Plan po, meron nakapunta tayo sila in procedure na doon. So, pinapunin po sila ng mga bishop to practice that. Hindi po tayo yung basta-basta na lang ordinary tao kasi malakas po ito. So, yun po yung diabolic possession. Pero naman po, pangalawa, diabolic obsession. Yung po diabolic possession, hindi niya alam ang kinukontrol po dito yung katawan. Pero yung po may katawan, hindi po niya alam kung ano nangyayari. Hindi po niya alam, sinasaliban lang, ginagabi na yung kanyang katawan. Yung diabolic obsession, okay, ito po naman yung ginagamit, kinukontrol ng demonyo yung mga isipan na kinukontrol niya. Yung utak. Okay? Kaya po marami kayong mga napabalitaan, mga heinous crime, di ba? Yung mga tipong tinatagtag, pamilya, ganyan. Meron tayong members sa Lord Club, talaga na talagang ang nangyari ko talaga sa kanya is nakontrol niya yung kanyang isipan. Napatay niya yung asawa niya. Kasi yung tingin sa asawa niya. Kala niya, monster. Okay? Kala niya. So, ganun po yun. Naalala ko po nung tinuwento ko ng isang pare na yung dito po sa edge
siya, di ba? Meron yung overpass sa may, malapit sa may Hillview na sa may EDSA sa may Cubao. Okay? Kung makikita po niyo yan, mayroon mga harang na yan, may harang na, di ba? May harang na, parang mga chicken wings yung harang yan. Kasi delikado sa Pilipinas mga bata, pero the main reason kung bakit siya nilagyan ng harang, yung kwento, dahil meron daw po siya maganda, lalaki na naglalakad doon sa overpass, meron siya kasunod na matandang babae. Okay? Tapos, bigla na lang, nilapitan ng matandang babae, yung matandang lalaki, habang naglalakad sila doon sa overpass, binuhat, itinapon doon sa EDSA. Patay. Nasa kasama ka. Kaya nung inimbestigahan, tinanong yung matandang babae, ano po ba naging atraso sa inyo ni Miss Del? Sabi ng matandang babae, hindi ko po kilala yan, hindi ko po maano-ano yan. Bakit po na nilagawa yun? Kasi po, parang meron lang po nag-dictate sa akin na gawin ko yun, hindi ko po mapigilan yung sarili ko. Kaya ako nagawa yun. Diabolic possession. Diabolic possession. Kinukontrol yung ating mind, yung ating utak. Kaya may nakakita po yung nangyayari eh. Like for example, tayo po yung mga nangyayari sa Amerika, may ang mga namamaril sa school. Sabi nga namin, buti na lang, walang ganyan sa Pilipinas. Kasi masasabihin yung mga bata dito, pero na yung yun ako, nakakadalawa na. Yung sa Leyte, tapos yung sa Sambuhan na. It is diabolic obsession. Hindi mo gawa ang tao yan. So, brothers and sisters, di ba nakakakot? Pero brothers and sisters, ito po mga influenza ni Satanas na ito po possessions and obsessions. Wala po kwenta po eh. Kasi normally hindi mo alam na may katawan o may sarili kaisipan na hindi nila kagustuhan na gumawa sila ng kasalanan kasi napuposes po sila. Tapos pangalawa is nakukontrol naman nilang utak. Hindi po nila kasalanan yun. Merong someone na kumukontrol sa kanila. Pero ang nakakatawa ngayon, meron isang bagay na talagang hindi po katawan ang makukuha niya. Hindi po ang isipan niyo makukuha niya. Kundi yung inyong kaluluwa. Yung soul. At yun ang gusto, yun ang gusto ni Satanas. Okay? Si Satanas, dati siya anghel. Dati siya anghel na nagbibenta siya ng Lord because of pride. Hindi niya, dahil ang galing-galing ng kumanta, ang galing-galing niya, ang ganda-ganda niya, matipuno. Gusto rin niya maging Diyos. Kaya nagbibenta siya sa Diyos. Kaya nga po nangyari po, nagkaroon ng revolution sa dahil nagkaroon po ng gera. And wonder of all the angels na sumama kay Satanas, na sa Satanas ay dati namin, bumaksak po dito sa lupa. At nang bumaksak po dito sa lupa,
So, paano? Pag nagkasala tayo, okay, the sin, kasalanan, i-influencehan tayo magkasala ni Satanas. At dito, walang diabolic possession, walang diabolic obsession. Okay? Dito, napakaliwanag because dito, ini-influencehan tayo mag-desisyon sa sarili natin para sumuhay sa Panginoon at magkasala tayo. Kaya pupunta na po tayo sa I. I. Yung letter I, doon sa C. When we say I, me, myself. Kung ibig sabihin na, ang inisip natin ay ang ating sarili, palagi, yan po yung mangyayari. Madali po tayo ma-influence to commit sin. Madali tayo ma-influence na parang magkasala. Kaya ako nangyayari, di ba? Dahil nasa kasagalan ng iba, ganito po rin nangyayari sa ating bansa. Tayo po nahihirapan, tayo po ng permission, pero sila po, di ba? Bilyonis yung kanilang pera. Bakit? Niisip mo nila yung kanilang self. Yung kanilang sarili na kailangan ako, kailangan, di ba? Mga babili ko lahat. Even makahamak yung iba. So, dahil po nung pagkakasala nila. Bakit? Dahil nga po, natututo sila magnakaw and even pumatay. Dahil nakakahadlang yun doon sa kanilang mga gagawin. And letter N, no to God. No to God. Ito yung alam mo na, talaga nakapit ka na ng seminar. Alam mo na yung Bible, pero kasi talaga, hindi mo pa sa sinusunod. Ayaw mo pa hiwalayan yung ginagawa mo hindi maganda. Ayaw mo pa rin talikdan yung mga kasalanan mo. Kaya ito po, S-I-N, ito po yung bumababa. Okay? Ito po yung mga kasalanan. At ano ba yung mga kasalanan na kailangan natin itakwil? Punta po natin sa Ten Commandments. Ten Commandments. Okay? Isa-isahin po natin ito. Number 1, you shall have no other gods before me. Okay? Sino po yung Diyos po ninyo? Sino po? Di ba? Isa lang po yung ating Diyos. The Holy Trinity, like the Father, and the Son, si Jesus Christ, and the Holy Spirit. Okay? Pero siya ba talaga ang Diyos natin? Kasi po, ang ibig sabihin po ito is, kung inuuna pa natin ang Panginoon, isa sa iba, na kung halimbawa, ang pinagtitiwalaan natin ay ang ating pamilya, ang ating pera, ang ating trabaho. Doon na lang yung Diyos ko. Kamisa, dahil na parang ito na lang yung nagsasabla sa iyo. So, tendency, nakapapalagi sa Diyos. Nakapapalagi. Diba? Kaya po, yung pong sharing na nila, narinig ko lang sa dati. Yung Sister Faye at saka Brother Diki. Diba? Pero po yung kami po yung nakikita niya na parang Diyos niya. Na Diyos niya na makakapagsalba sa Kanya. Inuuna niya para maging maligaya sa pauhay na gano'n. Pero hindi po, ang nangyari, nagkaroon sila ng, di ba, nagkaroon ng problema yung kanilang marriage. Eh, yung gusto mangyari ng kasama ng enemy, isa na. So, nanonood po yan eh. You shall have no other gods before me. You shall not make idols. Hindi po ito yung pang-manipulto na nakikita natin sa mga simbahan, na nakikita natin doon sa mga, di ba? Sa mga simenteryo o dito man. Hindi po yun. Tayo po mga Katoliko, bine-venerate lang po natin at hindi po natin worship yun. Yung mga ibulto nila, Mama Mary, yung mga crucifix, ang sinasabi po dito, idol,
something na pinaniniwalaan ko na yun na yung Diyos ko. Minsan marami madalas tayo na-sway na tipo, pupunta ka doon, wala ka magpagaling yun, hindi mo yun. Diba? Minsan, iba eh, tapos, ibang spirit pala yun. Naniniwala tayo. Minsan yung mga, naniniwala tayo sa mga magugulang, sa mga horoscope. Hindi mo pinagtitiwalaan natin eh. Okay? So you shall not make idols. You shall not, number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag ka po natin gagamitin, basta-basta ang pangalan natin pagkakagdag. Dahil nga, nung ako, unang-unang panahon, hindi mo basta-basta pwede pag-ibig ang pangalan ng Diyos. Pag-ibig mo lang ito, pupurihin mo siya, i-honor natin siya, kung mananalangin tayo sa Kanya. At nakakalungkot ngayon, nagiging unang expression, binabagit nila yung pangalan ng ating Panginoon. Binabagit ko. Lalo sa mga kabataan, akala nila, di ba, akala na okay lang sa kanila na magbangkit na, oh my God, oh my gosh, oh my God. Because, mapahal sa Panginoon. Babagin natin siya, it's more on worshiping Him, praising Him, and praying to Him. Okay? Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sino po dito ang sumusimba tuwing linggo? Okay, tuwing Sabado. Pag Pasko po, o namin. Pag birthday, pag paglibing, sa alam mo tayo nakakapasok, alam mo rin ba, kailangan mo natin yung puto sa atin. Pinigil natin yung pala sa puto. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Eh, ang Sabbath day po natin ay Sunday. Sunday po, na ibibigay natin yung oras natin sa Panginoon. Diba? Sunday. So ano po, nagkaroon sa Sunday? Linggo, diba? Domingo. Hindi, kasi yun. Ano pong Tagalog sa Sun? Araw. Okay. Ano pong Tagalog sa day? Araw. So, ibig sabihin ng Panginoon, araw-araw. Amen. Ang ibig sabihin talaga is for every moment of our life. Inaalala po natin ang Panginoon. Araw-araw po, talaga po, kami tinuturo po dito sa aming community, talaga everyday, talaga meron kami prayer life. Ini-encourage po kami pupunta sa blessing sa Sacrament. Yan po. Every Sunday, mamaya po, meron kami anticipated mass sa Lord's Club. Doon na po kami sumisipag. Okay? So, remember the Sabbath day to keep it holy. Number 5, honor your father and your mother. Si Lord pa rin po yan. Si Lord pa rin malagay sa akin yan eh. Diba? Pero yung iba, pinagpagilit siya sa kanyang magulang. Kasi hindi mapatawad. Kasi hindi nasunod ang gusto. Diba? Hindi nasunod ang gusto. Wala yung pinapagalitan. Yung bata pa. Hindi makaintindihan. Alam mo rin yung wala magulang.
nilagay dito. Itutuloy ko na po. Honor your father and your mother so that you will have long life. Para po umaba yung ating buhay, kaya mga kabataan, di ba? I-honor natin yung ating mga magulang, intindihin natin sila. Di ba? Mahalin natin sila. Igaran natin sila. Sundin natin sila. Of course, paano pag mali yung pinapagawa sa akin? Siyempre mo gusto di magmali. Di ba? Siyempre mo, hindi mo makapulang mo talaga. Gusto ko talaga mapaganda yung buhay. Kaya naman. Minsan kasi iba-iba lang yung style. Yung method. Okay? Kaya nga po, kung meron mga tayo masamaan sa mga magulang natin, hindi natin, alalahanin po natin. I-pray po natin na kaya hindi natin natin magulang. Number 6, you shall not murder. Wala naman siguro criminal dito, sino po nakakatay na dito, pero hindi ba? Wala naman. Lamok siguro marami ano. Lamok, ganyan, ipis. Yung iba, may pato pa nga sa ipis eh. Pero alam po ba ninyo na merong way ng murder na we are not aware na isang ginagagawa natin. Nakakapatay pa tayo. Sandaling siraan natin ang ating kapwa. Pinapatay po natin yung mga tao. Sa sandaling pinag-chismisan po natin yung mga tuwan-tuwa po tayo, di ba? Pag nag-chismis, sarap may kano, di ba? Ilang oras din pinag-uusapan nyo. Kaya pinag-uusapan ng ibang tao, pinapatay po natin yung mga tao. Okay? You shall not murder. Number 7, you shall not commit adultery. Okay? You shall not commit adultery. So ngayon po, nakakapagpaw talagang paniwala na. Paniwala na yung living na ganyan. Okay? Ngayon, pag halimbawa, yung relationship mo, partners, partner mo yan. Ano yung asawa mo? Hindi, partner ko. Pero, nagsasama po sila. Diba? So, you shall not commit adultery, lalo-lalo na yung hindi pa kasal na nagsisex, fornications. Ayaw ko ng Panginoon niya. Actually, kung ano, iba rin po yung mindset ko. Yung mindset ko, sa babae, hindi pwede. Pero sa lalaki, okay lang yun. Wala na po magagawa yun eh. Kaya nga po ng mga teenager ako, mga tipong po nasa trainees na ito. Wala pa po ako sa Spanish trade. Yan, okay lang po sa akin. Sasabi ko po ka, ganyan kasi. Lalo ka po kayo, okay lang. Hindi po namin alam na kasalanan. Kasi bayo na, bayo na. Eh, yung po talaga yung influence na parang kasalanan. And sa mga lalaki, and sa mga babae, okay, tumingin ka lang, hindi pagkakasal. Okay, Matthew 5:27. Okay, you have heard that it was said that to those who you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman with lust for her, he has already committed adultery. Yung parang pagtingin pa lang, nag-commit na ng adultery. Ayaw ba dito pag tumingin ka talaga parang binuhubaran mo na. Ano yung may example? Yung parang mga pornographic film, X-rated film. Ito po yung mga hindi natin alam na magkakasalan. Kasi di ba, nagkaroon ka something na lustful feeling na nararamdaman para saan? Hindi para sa asawa. Para doon sa mga artista, sa mga tumamera. Okay? Number 8, you shall not steal. Okay, mga
panahon ng pagmamahal. Or magnakaw talaga ng mga bagay-bagay na hindi sa'yo. Nalaman mo siguro dito mga akit bahay. Nalaman mo yung mga nagkakaanap. Nalaman mo. Pero napabunin mo, may sabihin na pag nanakaw, hindi mo ito malaki, hindi lang ito sa malaki. Kahit mo sa maliit. Yung po pag nanakaw ng mga maliliit na papel sa opisina, mahapis. Di ba hirap na, hindi mo na ibabalik? Something like, you shall not steal. Yung pag nanakaw ng oras, na dapat nagtatrabaho ka, nagsiselfone ka. Okay? Number 9, you shall not bear false witness against your neighbor. Huwag kang inisilo ka magsisinungaling against doon sa mga tao na, di ba, wala, hindi mo naman talaga ito. And number 10, you shall not cruel. Ito ko pa, your neighbor's good, your neighbor's bad. When we say cruel, hindi mo pa ginagawa. Doon pala sabi na, ito mga bagay na ito, kaya sinasabi ng Diyos, para natin hindi mo magkasala, diba? Kasi, lalo pang mapapao sa pagkakasala, pag nanasa mo ka, kakasala mo na. Nagkakasa ka doon sa mga asawa ng mesa. Nagkakasa ka doon sa mga bagay-bagay na hindi naman sa'yo. So, kakasa ka. Kaya tingnan po ninyo, tingnan po natin itong mga pagkakasala po natin. Mamaya-maya po, gagawin po tayo ng bibigay po sa ating baptism. Iisa-isahin po. Natutulungan po tayo maalala. Ano ba yung mga bagay na naka-open tayo sa Panginoon? Ano ba yung mga bagay na talagang kaya wala hindi gumagalaw ang banal na Espiritu sa atin? Eh dahil na, meron tayo mga ginagawang hindi tama. Meron mga dahil yung ating buhay na hindi pala naaayon sa gusto ng Panginoon, hindi yung mga bumabara. Hindi yung bumabara kaya hindi makakagalaw ang banal na Espiritu. Kaya po mamaya, tutulungan po tayo sa baptism in the Holy Spirit. Tutulungan po tayo sa salita dito. Alalahanin lahat. Ating mapagkakasala, pagsisihin natin, taligdan po natin ang ating mga kasalanan. Kapag dumali po sa atin ang ating mga katulong ng banal na Espiritu. At yun po yung regalo na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Magandang tanghali mo sa inyong lahat. Thank you, Brother Alan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panginoon po sa Panginoon. Okay. So, brothers and sisters, so ano ang maaaring hadlang sa pagtanggap ng banal na Espiritu? Kasalanan or S-I-N. Kaya po mamaya, itagay po tayo ng mag-lead sa baptism ng Holy Spirit sa pag-tingin ng awal sa mga kasalanan na gawa natin. Okay? At ngayon po, tayo po ay tutungo na sa baptism in the Holy Spirit. Dali lang po ha. Our speaker, she will be leading the prayer for the baptism in the Holy Spirit. She is a professional catechist working with the Archdiocese of Manila, where I think she has served for more than 10 years already as a professional, more than 15 years, and she was installed as a catechist by no other than Pope Francis himself in Rome. Palakpakan po natin si Lord. So, she is also has been a long-time leader of our intercessory ministry, nagdadasal para sa ating lahat. And now she is one of our speakers in the community. With the love of the Lord, please welcome Sister Norma Ramos.
Okay, so, God is good. Parang hindi ako nabinsito. Pwede kong pakinggan yung kamay. Okay, God is good. All the time. All the time? Yes. O, dalawa kamay ko. Dalawa kamay. Okay, malas na. Okay. Sige po, tayo muna po tayo. Tayo. Tayo po tayo. Okay, tayo po tayo. Sige po. Taas muna po kamay. Taas, dalawa kamay po. Dalawa kamay. Kasi kailangan gano'n-gano'n para tumaba po kamay. Okay. So, tapos po, side. Yan, dalawa kamay po kasi may hawak akong microphone. Dalawa kamay. Ayan. Tapos sa harap po. Sa harap. Ayan. So, galaw-galaw para humaba ang buhay. Okay, tama po yan. Okay. So, naniniwala po ba kayo na something good is going to happen to us? Okay. Nakita po ang kamay sa puso. Dalawang kamay. Sabihin mo, something good is going to happen to me. Naniniwala po kayo? Nagbisito po kayo? O sige. Sabi kanina, ako lang kung nasabi sa intro, no? Singing to the Lord is praying wise. O gusto niyo ba mas maraming blessing? O sige, awitin po natin. Sige po, kamay sa puso. It's going to happen. To me, Happen to me. This very day. Something good. What will happen? Jesus of Nazareth is passing. Alam, parang hindi kayo kumbinsido. Siguro parang mas masaya po kayo ka-partner. Sige, dalaga naman magkaharap. Sabihin mo, something good is going to happen to you. Magkaharap po kayo. get a partner po. Get a partner, magkaharap po kayo. Alright. Sige, magkaharap, magka-partner. Dalawa kayo, magkaharap po. Yan. O, sige, ulitan niyo ang bawat isa para kumbinsi kayo. Awit at something good is going to happen to you. O, banggitin niyo yung pangalan. Sige po, something good is going to happen to you. Ayan, sige, Steve. Happen to you. This very day. Something good. Awit po kayo. What will happen? So, declare po natin, harap tayo dito. Pray na po natin. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we are convinced and we firmly believe, O God, that something good is going to happen to us. Lord, you hold us. You sustain us up to this very hour. It is by your grace, it is by your mercy that we are here. Thank you, Lord. And we ask you, let every word that we sing happen to us this very afternoon here in this place, Lord. Anoint every corner of this place, each one of us from the top of our head down to the sole of our feet. Lord, I humble myself before you. I am nothing without you. But with you, Lord, we can do all things. Enable your servant before you to be your mouthpiece, to be your instrument. Bring blessing, healing, conversion, transformation, and even miracles, God. It will give glory to your name. Lord, come here and minister to us in a very special way. And we believe in Jesus' name. Amen. Mary, Queen of heaven and earth, all the angels and the saints in heaven, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.
pag-ilaban sa Espiritu Santo, lahat ng dumikit sa atin, yung tinalakay ni Brother Alan, lalaya sa atin kasi mas makapangyarihan ang Diyos. Amen ba? Amen. Sino kung bisigin na mas makapangyarihan si Lord? Taas na naman patay. Ganun ka lang, walang mga. Lagay mo sa isip. Sabi mo lahat na masamang pumasok sa isip. O pag sumusunod kayo, mangyayari sa inyo. Kasi faith yun. Sige, lagay pa rin sa inyo. Sabi mo lahat na masamang sa isip. Layas! Ayan. Lagay ka rin sa may puso. Sabi mo lahat ng negative. Depression. Anxiety. Loneliness. Lahat ng hindi maganda. Layas! Ayan. Gagawin niya ang Espiritu Santo. Kasi tayo mga tao yun. Yung isip natin puro negative. Tapos, mga puso sibuyas na tayo. Konti-kibot lang. Diba? Tapos, may touchy na. Diba? O, hawakan ang ulo. Mas pagano pa. Diba? Lahat na pumasok sa katawan ko. Hindi maganda. Hindi nakakabuti sa akin. Layas! O, diba? So, focus tayo ng Holy Spirit. At ano man kung nasa atin, na hindi naman talaga galing kay Lord. Kasi, anak tayo ni Lord. Dahil anak ko tayo ni Lord, no? Lahat po ng mabuti ang talagang gusto ng Diyos. Jeremiah 29:11. I alone knows my plans for you. Plans to prosper you. Oh. Alam niyo, yung kahirapan ba? Galing ba yan kay Lord? Oh, hindi. Diba? Yung katulad nila, sharing ni Brother Didi, yung pagkakagulo sa pamilya. Galing ba yan kay Lord? O sabihin mo, ayas kayo! O ayaw na tayo, hindi kayo nagpapalayas, ha? So mamaya po, pag pinuspos tayo ng Holy Spirit, unti-unti po yung mga yan, no? Sabi, galing yan sa kalaban, ay nalayas po yan sa buhay natin. Okay? So, pag-usapan po natin para tayo dito. Kasi sabihin nyo, baptism. Hindi niya na ako ng bata ko. O sino po yung mga nabinyagan? Kaway-kaway. O, ganyan na nabinyagan. Alam niya, importante po yun, ha? Joshua. Ano ang Christian name talaga? Joshua. Okay. Sige, sabay kayo. Yung mga sumamit ng binyag. Sige, sabay ko kayo. Joshua, binibinyagan kita sa ngalan ng Diyos, Ama. Ano po? Diyos na at Diyos Espiritu Santo. Imagine, si Joshua, yung pangalan Joshua, pinuspos ng kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya alam po ninyo, pag tayo po ay nabinyagan, nakaselfie po tayo, para po tayo kay Lord. Kaya yung kalaman, hindi po siya umubra. Bakit po siya umubra? Tulad ng nilalaki ni Brother Alan, kasi pinapayagan natin. Ano po siya makapasok? Kasalanan. Lumalayo tayo kay Lord. Sabi mo nga sa iyong katabi, please lang. Sabi mo, dito ka lang. Huwag ka magplano. Hindi magbalak. Kahit magiginig. Aalis ka dito. O imagine, nandito na kayo. Aalis pa kayo. Sino po ba galing? Kasa naman. Bago niya kasi tuloy-tuloy po ito eh. Ako po 1988 pa. Tapos, kung aalis mo yung kay Lord, gugulo-gulo yung bago. Sige, sino po yung nag-desisyon para tulungan kayo ni Lord? Asa kamay. Sino yung nagbabalak, Lord? Sige na po, ang buhay ko para sa iyo, para umayo sa iyo. Kasi po, mahalaga po yun. Kasi Genesis, Exodus 20 verse 4, 5, and 6. Anong nakalagay dito? Genesis 20 verse 4, 5, and 6. For those who will love the Lord and who will serve the Lord. Ang nakalagay po doon sa New American Translation, they will be blessed. O sino po gusto mag-bless? Ask na lang kamay. Lord, sabi mo, please. Ano po? Nekalugtong po yun. Sabi, you will be blessed. Kaya namin pinakayagan yung gusto kong mag-bless kasi sayang. Kasi nakalagay po doon, you will be blessed and your generation. Thousands of your generation. Imagine, hindi lang ikaw. Thousands of your generation. Sa Tagalog, mabuti, balita, Biblia.
pamilya na magsiseryoso sa relasyon niya sa Diyos at pag-ibig niya sa Diyos, thousands of generations will be blessed. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ikaw na yun. Kaya please na, huwag kang alis. Sabi mo, sana. Imagine, thousands ha. So, bininisip mo, nung bilang mo, nilinis tayo sa kasalanan ba na? Ang isa na tutuloy-tuloy mo yan dahil sa kasalanan ng tao. Then, ano pa ang ginawa sa bigyan? Sino ba ang nagdesisyon? Bibigyan ng bata? Sino po? Parents. Pero malaki na po tayo, mamaya tayo kung mag-desisyon. Okay. So, yan. So, sino po ang gumawa ng pangako in behalf of the baby? Nino, Nina, mamaya po magkakaroon na tayo ng renewal of baptismal vow. Ito po, warning lang, ang binyag po sa simbahan katoliko, ordained priest at sa loob ng simbahan. Minsan po pag mga fiesta, maraming ubod-ubod. Kadalasan po aglipayan po yun. Kasi sa simbahan katoliko, kaya sa loob ng simbahan, kasi tinatanggap, sabihin niya din po, tinatanggap tayo sa pamilya ng Diyos. Sabihin mo kasi yung super bigay ka. Sabihin mo, kasama ka sa pamilya ng Diyos. O, kasama tayo sa pamilya ng Diyos, bagay ba? Magulo-gulay natin. Bagay po. Para sabi mo nga sa inyo, hindi talaga. Hindi bagay. Kaya sabi mo, pakiayos. Okay. So, ordained priest po. And we already received the Holy Spirit during our biniyag nung tayo ay mga baby. Okay? Ano pa po? So, yung ginawa ko sa atin ay sakramento. Pero mamaya po, yung ating baptism with the Holy Spirit ay isa, pakibasa niyo nga po? Ang sacrament, it is a prayer experience. Dahil prayer experience, kailangan bawat isa ay magdasal. Sige nga, gano'n yung sarili mo. Hindi mo magdasal kasi para umino sa Diyos. Kasi Matthew 7:11. Humingi kayo at kayo ay o yung hindi sumasabay, mag-iiwan ka siya. Sige ba? Humingi kayo at kayo ay yun po yung prayer eh. Kaya mamaya po, lahat tayo magdadasal. Lahat kayo hihingi nyo kung hindi gusto yung hihingi sa Diyos. Okay? It is a prayer experience. Kaya saan habang nagdadasal o habang nananalangin. At nangyari po yan sa mga alagad. Acts 2. Tawag po namin yan Pentecost. No? Habang sila po ay nananalangin, nasa upper room po sila, habang sila ay nananalangin, umugong ang napakalakas na hangin. Pagkatapos po, sa bawat ulo nila, bumaba ang Espiritu Santo. Kasi tinatawag nila ang presensya ng Diyos. At sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong makalis sa Jerusalem hanggang hindi nararanasan ang Espiritu Santo. So kaya, kung nagdasal na po sila at nagseryoso sila magdasal, naranasan po nila ang Espiritu Santo. So during our prayer, the Holy Spirit will be released upon us. No? The Holy Spirit within us will be alive again. Bakit po? Ano ba nangyari po sa Espiritu Santo? Dalawa kami po sa puso. Pinapadalaw ko kayo, sino na kung puto, napakasipin ka na puto na kami sa puso. Dalawa kami. Sabihin mo, dito ang Espiritu Santo. Kaya na pinakahimik ko, pinagunan ng kasalanan. Alam niyo, ang balik-balik sa atin ng Diyos. Sino po naniniwala, mahal na mahal siya ng Diyos? Dalawa ka na nakasaan. Ayan. At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ang taas-taas ng respeto sa atin ng Diyos. Alam niyo, minsan yung mga tao sa paligid natin, walang respeto sa atin. Pero si Lord, hindi po nababago. Kahit magkasala pa tayo, umalikot pa tayo kayo, hindi po yung mababago. Nire-respeto niya po tayo. Kaya kung ayaw natin, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Pero sabihin mo sa katabi mo, sayang naman. Sabihin mo sa kanya, sayang naman. Diba? Kaya po yan, mahalaga yan ha. It is a great experience, kaya lang magdasal po tayo.
Ano pa po? Itong baptism of the Holy Spirit. Now there will be a release of the power of the Holy Spirit that is already in us. Kaya hihingin po natin yan. Then we will be cleansed from all our sins. Kaya magkakaroon po tayo ng prayer of repentance. And now we are adult, kaya tayo na ang gagawa ng decision. Sino po kumbiside? Kumbiside, kailangan niya ang Holy Spirit. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Kasi nag-decision eh. Lord, tulungan mo po kami mag-decision. Kailangan namin ang Holy Spirit. Alang-alang sa akin at sa aking saling lahat. Ano pa po yan? So, we are yan, no? We will renew our baptismal vow. Mamaya po may mga kapatulan, igagaya po namin kayo. Ano po ang purpose nito? Kung yung binyag sa sakramento, ang purpose, maging anak tayo ng Diyos, kapatid ni Jesus, kaya wala pong Daddy Jesus, wala pong Papa Jesus, meron po yung Jesus. Pero meron pong Papa God, may Daddy God. Para mas nakitindihan po ninyo sa ngalan na sino po yung Ama? God the Father. Kaya siya po yung Daddy God, siya po yung Papa God. Sa ngalan ng Ama na Anak. Sino po yung Anak? Ano po tayo ng Diyos? So, ano natin si Jesus? Uwi. Tapos, Holy Spirit. So, sabihin niya, naging anak tayo ng Diyos, naging kapatid ni Jesus, naging tahanan ng Espiritu Santo, naging kaanib ng simbahan, at tayo ay nalinis sa kasama. Pero ito po ngayon, baptism in the Holy Spirit, kasi ano na tayo ng Diyos? Kapatid na natin si Jesus, tahanan na tayo ng Espiritu Santo, at tayo miyembro ng malaking pamilya ng Diyos, kaya lang hindi tayo naging active na miyembro ng pamilya. Kaya ngayon po, sa baptism in the Holy Spirit, magiging active na tayo miyembro ng pamilya ng Diyos. Tayo po ay kikilos. Pwede ba miyembro ng pamilya na ay lakalong malapit? Walang ginagawa. Hindi po normal yun. Ang normal pag miyembro ka ng pamilya, meron kang ginagawa doon sa pamilya. Sino po kasali sa pamilya ng Diyos? Sasamahan. Para pagkapalag sa sabi nila, yun. Dahil meron tayo ng pamilya ng Diyos, meron na po tayong gagawin. Tayo po ay magiging witness. Tayo po ay magiging sundalo ng Diyos. Tayo po ay kikilos para sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kanina po pinakilala ako ng kakikista. Dati po wala naman akong kabalang-balang magkakikista. Pero kakadasal ko, nakita ko yung isang part ko din doon sa Holy Spirit na yun. Ang mga karismatic ko, bago ko mag-adoration, may part ko din na lalaki, one day, professional catechist. Sabi ko, catechist. Pero alam ko naman yung bata pa ako, kasi pinalaki naman ako sa mga salisial, sa mga conversions. Tapos may papasok ko doon sa adoration. Pagpasok ko doon, bakit ko mga sa utak ko yun? One day, professional catechist. O mga kasali-sali sa doon, wala naman pero nag-serve na po ako sa Lord. Ano na po yun? Pakibot-ibot pa ako. Tapos pag sumasakay na ako ng jeep, dahil wala naman akong pakialam. Kasi dapat sakay ko sa jeep, immediately nag-pray po ako yan. Pag traffic, mas masaya ako. Kaya hindi ako biglang bumibig yung aking hanggang ng jeep. Bakit? Kasi nag-ibigyan ako doon. Nag-pray po ako. Dahil ako nag-pray na ako sa intercessory ministry. Aba, pag sumasakay ako sa jeep, yung mga usapan ng mga tao, lalo na yung mga youth, bigla may dating na sa akin. Isang beses mga yung jeep, doon sa Taiwan, may kapaglagang conception dyan. Sabay-sabay yung mga estudyante, naka-uniform pa, sabi ba naman niya, uy, nakagawa ka na ba ng kodigo? Sabi ko, wow, nagbago na, sayo ng bago. Sabi ko, nakagawa ka na ba ng kodigo? Automatic kasi lumasa sa bahan, at sayo ng cross, kaya nanibibig, iba sinasabi. Diba tayo ganyan? Ang namin yung sumasalamang ka, sabay ng ngalan mo. Ang kinakitay mo! Nagsisipa na sa loob ng sipa, ay mamaya mo dyan, hindi kami. Mga automatic lang yung ginagawa. Wala sa puso. Diba? Tapos pati, nagkumentuhan na sila. Aba, sabi ba naman sa exam, ang ganda-ganda, parang mas marami dito, mas maganda dito. Sabi ba naman sa kanya, uy, masyado kang mahindi. Sabi niya sa barkada natin, hindi maganda yung masyado mahindi. Tapos tinanong, may ka na sa kanya. Tapos sabi niya, parang nagkakaintindihan sila. Sabi, sabi niya, ay, sayang, hindi ka nag-i-enjoy sa buhay ko. Wala ka makakita sa
situation. Tama ang iyong ginagawa. Tapos tahimik sila. Sabi ko, anak, huwag kayo mag-eksperimento ng isang bagay at pagsisisiyan mo. Tahimik sila. Tapos kung nag-aaral ako, kasi nag-aaral ako sa mga mall. Kasi pag sa bahay ako nag-aaral, tungkol sa mga topic sa roles nila, ang bigat ng ulo, pinahanto ako. Di ba ganun? Magpapagal sa mga Bible, in the beginning. Kasi wala na yung ano. Pero pag nanonood ka ng Netflix, hanggang madaling araw, walang tulog nila. Hindi makatulog. Di ba? Pag mag-pray ka ng Lord, sabi nagsisimula ka pa. I believe in God, the Father Almighty. Tulog na! Nag-pray ka pala. Di ba? Pag tungkol kay Lord, madaling tayo makatulog. Pero pag tungkol sa mundo, gising. Kaya nag-aaral ako. Aba yung mga kabataan na mga first year, siguro I think, no? Kasi syempre, alam mo naman, mga first year college o second year college, hindi naman siya sikat ng noon. Kaya ngayon, nagsaka na yung noon niya yun. Siguro nagdoon. No? Habang nag-aaral ako, may dumating yung mga kabataan. Tapos nagpapalit ng damit. Una naka-uniform sila, may nagpapalit. Tapos nag-make-up. Tapos may malaki ng mga patandang lalaki. Hindi ka lang baka, di ba? Alam mo yun. Kasi yung mga lalaki, hindi ba nakita bakla? Tapos may nawawala na sila. Sabi ko, Lord, kawawa na yung mga bakit. Kawawa na yung mga bakit. Alam niyo, nag-pray na uli ako. Sabi ko, Lord, normal pag wala kang ginawa para sa mga kabataan na nanonood ka sa akin. Sabi ko, Lord, ito naman sila. Kaya mo ba sa kanila? Di ba? Tapos, wala mo, nag-interest na ako yung magiging katibista. Kasi alam po ninyo, mga kabataan na yun, working on parents. Nung pong panahon ng lockdown, mega bukas po silang apps. Yung apps po na yun, tinuturuan sila na lahat ng galit nila, i-release sa sarili nila para mga leads sila. Ano po ginagawa nila? Naglalaslas po sila. Minsan nagdidig po sila. Ngayon po, dito na sila naglalaslas. May isa kaming estudyante, inilapit sa akin, kasi makula na dito, palaging naka-jacket. Nung tinaas, talagang pula-pula. Sabi ko, kinausap ko yung bata. At pinaliwanag ko sa principal at sa guidance counselor. Sabi ko, are you aware na meron po apps yung mga bata nila na doon po sila? Yung bata, binuksan na po yung apps, pinakita niyo. Sabi ko ngayon yung Roblox, wala kasalanan ng Roblox. Pero yung chat group na pumapasok sa Roblox, yun po ang nagpupunbin sa mga bata. International unit. Nagre-recruit po talaga sila. Kaya kung malabo tayo, gagawin, mananagot po tayo sa Diyos. Lalo na sa inyong mga ako at inyong mga anak. Amen po ba? Sabihin mo mas makapangyarihan ng Diyos. Kailangan ng kumilos. Hindi pwedeng walang pakialam. Tama tayo lahat. Kaya yung anak nyo, palagi nakababad sa gadget, ba't tayo yun? Ano po i-install niya? Tapos pag nakabukas pa sila, ito po paano nakabukas sila ng apps? Tungkol sa pornography, isang bukas mo nila, puputaktin po sila niya. Kaya hindi mo alam yung anak nyo, sex man na kasi kakabukas yung kanyang cellphone. Lahat po ng kasamaan, andyan din sa social media. May isang magulang na ibeta at naisamla ang kanyang mga, kasi yung nanay, bigay yung chicas numbers anak para daw, pag kailangan niya madali. Kaya yung anak nalulong sa sugal, online sugal. O, tinatapon ko sa putang ni nanay. Amen ba? Sabi mo sa iyo katabi, kailangan may pakialam. Kailangan may gawin. Manggagawa tayo ng Diyos. Bahagi tayo sa pamilya ng Diyos. Kumilos. Yun po ang purpose ng baptism of the Holy Spirit. God will empower us so that many young people will be delivered. Alam po ninyo, may isa kaming kabataang hawak. Ang problema po siya sa kaalaman, nire-report yung palagi. Paano tayo sabi sa akin sa teacher? Miss Norman, pwede ba itong parang ito, i-pray over yun, i-pray over? Kasi alam na charismatic din ako. Buot ako sa pagiging katilista, alam na yung charismatic. Paki-pray over nyo na. Sabi ko, okay, maglalala, i-pray ko na po siya. Pakala niya po, i-pray ko. So isang beses, sunod-sunod kasi yung klase ko, isang beses,
nasa harap niya ako, kukumpront ko siya, kasi parang gusto ko magkang authority kung anong espiritu na sa kanya. Pero sabi ni Lord sa akin, Norma, umupo ka at paupo yung bata sa lahat mo. Eh, tinawag yung mga teacher, pag-iwan na, pwede po ba saksi po kayo? Dito lang po kayo, witness, kasi delikado po yan. Sabi ko, witness po kayo, gusto ko lang po i-control itong bata. So, ano yung mga teacher? Tapos tinanto ko po yung bata. Tapos sabi ko, Lord, kayo po ang bahala sa mga. Pero bago ko siya tinawag ko, sabi ko, Igo, Rodrigo, anak, nakita nga. Alam niyo, binanyan niya po ako, nakaupo ko, binanyan niya ako. Tapos nililigid niya ako ganyan. Sabi niya sa akin, ay! Hindi po! Kita na! Kasi sabi ko, diba, Rodrigo, anak, lumapit ka sa akin. Sabi ko, bakit? Ako sabi niya, kasi bumabait ko kayo! Sarbahin ko ako! Sabi ko, Lord, nadi-distinguish na yung nasa bata. May mag-asa ka. Tapos sabi ko sa akin, ano rin mo sabihin? Eh kasi lahat po ng tao galit mo sa akin. Lahat po dito sa kagalan, tawag nila sa akin bloodshed. Tapos bahay ko namin, tawag nila sa akin. Minumura po ako, binubuto po ako. Wala akong marawag sa akin ng anak. Wala akong sumatawag sa akin ng iyo. Sabi mo, kayo na po. Tapos ako, ka. Tapos pinagdoko ko, umiyak ko ang ulo. First time sa buhay mo, may tumawag sa kanya ng anak. May tumawag sa kanya ng iyo. Sabi niya, first time sa buhay mo, na hindi siya pinula, hindi siya sigawan, at hindi siya tinawag. Ay kung baka ito ay isang bagong pa. Sabi mo ay isang matulog ako. At naniniwala ako, nagbago din ang kanyang relasyon. Ang sabi ko sa ito, maraming masaya. Hindi gawin tayo. Kaya yun po ang purpose nito. So that we can be witnesses of the love of God. Jesus is the one who will baptize us because He promised in Luke 24:49 that He will send the Holy Spirit. Kaya nga po, pagdating ng Holy Spirit, meron pong manifestation. Meron po tayong mararamdaman, meron po tayong makikita, gagamitin po ni Lord ang ating senses. Kasi tao po tayo, kailangan i-minister. So, ang Holy Spirit po sa Hebrew ay, ano po yung dyan ng ruwa? So, Genesis 2:7, hiningahan ng Diyos. Kahapon lang po yung gospel. Kung yung mga bumo, hiningahan, nagkaroon ng bumo. Tayo po, nilikang kawang sa kalarawan ng Diyos mula sa kulay, hiningahan ng Diyos, nagkabuha. Yan. Katulad din po na nangyari sa mga lala, umubog ang malakas na hangin. Ano po ang pwedeng mangyari sa atin? Baligo. So, minsan po, ang pwede nyo maramdaman, pakiramdaman nyo po ngayon, yan yung normal. Mamaya po, pag naramdaman kayo, makaibang hangin. Si Tatay Bob po, yung founder natin, naramdaman niya para daw malaking industrial fan. Tinukot daw po sa kanya, napakalakas ka na. No, kaya nabagsak po siya. So, mamaya po, pwede mararas sa napakalakas na hangin, pwede naman po, gentle. Gentle na, parang may dumangkong lang sa'yo. No, parang may dumaan lang. Gentle breeze. Okay? So, basta may maraming naman kakaibang hangin, iba naman po parang ipo-ipo. Mula sa ulo, bumababa. Iba naman mula pa ang ipo. So, kung ano lang po yung manifestation ng Holy Spirit sa inyo, na may kinalaman sa wind, i-welcome lang po ninyo. Ibig sabihin, andyan na siya at paparamdam na siya sa inyo. Ano po? Pakibasa niyo po. 1, 2, 3, go. Pakibasa po. Para? Ano po ibig sabihin? Defender, protector. So, Ezekiel 26:26, God will change our heart of stone into a heart of flesh. Ano yung sabihin yung He will defend us, He will protect us? Kaya di ba sabi ko sa inyo, yung isip natin minsan kinuntrol na. Pati yung damdamin natin minsan kinuntrol na. Alam mo nyo, nakalagay sa 2 Corinthians 4:3-4, the God of this age, di ba kailangan ni Adam kanina kasi 1/3, no, mga age yan, nabi ko eh. Anong ginagawa nila? Ini-influence na ang tao. Ano po ginagawa nila? 2 Corinthians 4:4, the God of this age has controlled their mind. Mind. Kinukontrol yung mind. Tapos ano pa po nakalagay doon?
nagsimbahan. Kumakinakasal sa simbahan doon may belo. Kaya lang, malinis yung belo, butas-butas. Kaya narinig nila ang pwede nila, nakikita nila ang pwede nila, at nararamdaman nila ang pwede nila, nag-consensus lang po gagawin natin, pero pwede na yan. Pag sinabing nilagay ka ng veil ni Satan, ibig sabihin yung senses mo, hindi lang yung mind mo, yung senses mo, control niya. Kaya nga di ba yung mga tao sinungaling? Mas madali nilang mapakinggan yung kasinungalingan. Kaya yung mga crowd farms, paniwala sila na yung pinaniniwalaan nilang mali at kasinungalingan, yun ang totoo. Kasi nakontrol na yung mind nila, pati kaya nila, nakontrol. Ang pumapasok na sa kaya nila, kasinungalingan. Yung katotohanan, hindi pumapasok sa kanilang pagdinig. Kaya yung anak mo, serong ka ng serong, wala yun. Pag wala kang prayer, kahit serong na niyo yung anak mo, dahil may veil siya ni Satan, wala po yung tao yung serong. Guess po niyo, pag kayo nag-aaral sa pagdinig, mga nanay. Pag yung asawa mo naglolo ng bababae, kahit sabihan mo yung tenga niya, yung mind niya, control na, nagpapababae. Ganun po yun. Tapos yung mata, hindi nakikita ang dapat makita. Hindi nararamdaman yung dapat maramdaman. Lahat ng sakripisyo ng magulang, hindi nakikita. Huwag natin yung mga bata kayo, wali pa sa magulang. Hindi nakikita yung hirap at sakripisyo ng magulang. At nakikita lang yung sarili nila. Nanay ko, pinakaaral ko, ulang naman ang bago, ba? Nanay ko, pinakaaral ko, ulang naman yung pagkain, wow. Demanding sila. Di ba? Yun po yun. 2 Corinthians 4:3-4. Kaya kung mamaya, magkakaroon po ng talagang grabe. Yung mind po natin, didinisin. Yung ating po mga senses, didinisin po na yung Diyos siya. At itutunin niya sa kanya. Hawakan na ang kapena. Kala yung hindi makapa, kawawa ka. Dalawang pena, dalawa, may ako kumain eh. Lord, pakiayo pa rin. Dalawang kumain, kasi may ako po ako kumain. Lord, pakiayo sa aking pena. Kalayasin ka kasi malingan, kalokohan, ikaw ang mapakinggan ko. O, mata. Lord, kung nakikita lang yung mali, yung diferensya, yung kakulangan, kaya away ko yung away sa bahay. O, Lord, makita ko yung mabuti, makita ko yung tama. O, tapos yung wala kami yung sino. Lord, maramdaman ko yung pagmamahal, maramdaman ko yung mabuti. So, mamaya po, yung po gagawin ng Diyos sa atin. Kaya parang fire, may parang fire. Kasi pinupurify, nililinis. Kaya mamaya parang mo sobrang init. Pinupurify ka ni Lord, nililinis ka ni Lord. Okay? Kaya i-welcome siya. Ano pa po? Ayan. Dahil makikita mo na yung katotohanan ng iyong kasalanan at pagkakalayo sa Diyos, magkakaroon mo talaga kahit hindi mo pinlano, kahit hindi mo ginusto, talagang mapapaiyak mo tayo. Kasi makikita natin sobra ang pagmamahal ng Diyos. Kung maiintindihan lang po natin, at mauunawaan lang po natin, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kulang po ang buhay natin para maglingkod sa Kanya. Kulang po! Ako mamatay, matulog, magsisipin ako kay Lord. Kasi grabe ang pagmamahal ng Diyos kung maiintindihan lang po natin. Minsan we never realize how deep the love of God is because our senses is controlled by the devil. But when we know and realize how much God loves us, we will over everything because our everything comes from the Lord. It is never ours. It is through His mercy. It is through His love. It is through His kindness that we are here. Without God, we are doing nothing. And when we come to realize how much God loves us, then we will cry. Because who we are, that the God will die for us. Sino? Bulong lang tayo. Pero namatay po siya. Siguro hindi natin ma-internalize kasi sinasabi natin na namatay siya para sa atin. Pero sabihin ko namatay si Jesus para sa atin. Yung sabihin mo sa sarili mo,
Lord Jesus, sino ba ako? Panginoon? Alam niyo, grabe ko pong iniyak. Nagkaroon po kami ng retreat. Sabi ko nung pare, paglagay ng hospital, sabi niya, unin mo lang isubo. Lagay niyo muna dyan sa kamay niyo. Tapos kausapin niyo siya kasi syempre, ay Katoliko, we believe that the Holy Eucharist in the form of the Blessed Sacrament is Jesus Himself. Maraming kuya, mag-google po kayo. Maraming miracle that Jesus is really present in the Blessed Sacrament. Alam niyo, nilagay ko po siya. Ang dumating po sa akin, sino ako? Na ang Diyos na ito, hindi na naging tao. Na ang Diyos na ito, hindi na namatay para sa ako. Ang Diyos na ito, nagpakatinapay. Nagpakatinapay siya. Para makandang ko siya. Para makapasok siya sa akin. Para masamahan niya ako. Sino ako? Sino ako? Para mahalin niya ako ng ganito kasobra. Nanan niya mahina ako. Kaya nagpakatinapay siya. Para matagdag ko siya. Para masamahan niya ako. If we can only realize how much God loves us, then we will fully surrender our life to God and we will serve Him. The rest of our life, kulang pa po para maglingkod tayo sa Kanya. Pwede nyo rin pong maranasan yung electricity kasi there is power. Or there is power na mag-release. Pwede nyo rin pong maranasan yung water. Kasi nga po, ang Holy Spirit ay naglilinis. No? John 7:27, He is the water of life. No? Alam mo yung pwede nyo maramdaman sa water. Yung parang nagsiswimming po kayo, yung parang nagsiswimming ka maghapon, tapos pag natulog ka parang gumaganon. Eh po mga nasa niya po yun, maghapon kayo nag-swimming, tapos pag uwi mo sa bahay parang nilulutang-lutang. O yun pa naman po talaga, literally, parang may nagbibisik sa kanila ng tubig. Yung pa naman po, ang naranasan, literally parang sila nakadulog sa tubig. O kasi nililinis tayo ni Lord. So kung ano man po yung maramdaman niyo mamaya, paki-welcome niyo po. Ano pa po? Vision. Kasi nga ma-open na yung ating spiritual senses. Yung iba po nakikita nila ang mukha ni Jesus, yung iba nakikita nila ang mukha ni Mama Mary, yung iba naman nakikita nila yung Holy Spirit. Kung hindi ko po makakalimutan ito, nagkaroon po tayo ng seminar, ay ko lang kasama sa Sister Edna, doon sa mga bata sa kulungan. Tapos yung kay Sister Evelyn din, doon sa kulungan, alam mo yung ang dami-dami po doon nakakita ng vision. Tapos sabi ko, kasi dami nila, nag-pwede ko talaga sila ng mga television. Ako pag uwi doon, sabi ko, Lord, nakaka-bless naman po nila. Ang dami ko sa kanila nakakita ng vision. Lalo sa prayer ko, sabi ni Lord, kasi kailangan ko magpakita sa kanila. Alam niyo kung bakit? Kasi nung po sa kulungan ng mga babae, mga nanay ko nandun, sinisisi nila ang Diyos, bakit sila nandun. Imagine, nandun na sila sa loob level, nagalit na sila kay Lord, at sinisisi kanila si Lord. Kaya alam ni Lord yung pangangailangan nila. Kaya talagang nagpakita sa kanila ang Diyos. Kamay nga po sa puso. Pero sabi mo, alam lahat ni Lord ang aking pinagdaan. Sabihin niyo po, alam ni Lord ang lahat ng aking pinagdaan. Alam niya ang aking pangangailangan. Kung kailangan magpakita sa akin, gagawin niyo ni Lord. Welcome po lang. So, alam po ng Diyos yan, ha? Kaya i-welcome po natin, ano man po ang manifestation o pagpaparamdam ng Panginoon. So, stay in God's Spirit. Mamaya po, nakaupo lang naman. Kaya namin si Lord sa mga kayo. Pwede parang mawala ka ng lakas, babagsak talaga. Huwag po kayo matakot. Kasi gusto ng Diyos, magpahinga kayo. Baka kabuong buhay mo hindi ka nakakapagpahinga. Natutulog ka pero yung isip mo busy pa rin sa problema. At sa buong maghapon, puro problema. Wala ka ng kapahingahan, wala ka ng kapayapaan. At alam yun ng Diyos. So, mamaya po, makakagdag kayo na gano'n, then allow it to happen. Okay, ano po? Sino po rito may mga sakit? Physical. Masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Ako po, nung Martes, kinumusta ako kanina ni Sister Edna. Last February, actually October,
Pero overall lumabas ang aking biopsy. May cancer po ako, stage 1 advanced medullary cancer. Last Tuesday, nag-undergo po ako ng operation, natanggal po ang aking reproductive system. Nag-brachytherapy po ako 3 beses, inis na chemotherapy. Kasi nung tinanggal mo na po siya, wala nang naiwan na cancer cell. Pero para sigurado, ako po ay nag-undergo ng PET scan. And last Tuesday, galing po ako sa aking oncologist. And the oncologist declared that I have cancer. Praise God. Ayaw parehas ng Diyos sa mga sakit. Hindi lang sa iyo, pati sa pamilya mo. My father also has a cancer of the prostate. He's 92 years old. Nagagaling lang din po nila ng doktor. At sabi ko ng doktor, gumaganda, nag-i-improve ang kalagayan ng father ko. Hindi na siya pwedeng operahan because of his age, 92 years old. Pero ang maganda, mas nauna pa siya, mga 2 years na yun. Pero nagpunyang pa-improve ang kanyang health. Amen po ba? Amen. Sabi ko sa ikatabi, tanggapin mo ang kagalingan galing sa Diyos. O, hindi lang po yung physical healing. Ha, pwede po. Kaya marami po yung healing. Healing of inner hurts. Ang dami mong naipon na sama ng loob kasi maraming tao na nasakit sa iyo. Healing of memories, healing of traumas, physical healing, at financial healing. O, sino po rito gusto makalaya sa kahirapan, sa pamumuhan, sa kakapusan, sa kulangan, pag hindi nagtataas, bahala kayo maiwan dyan. Di ba ano tayo ni Lord? Bakit ba ang Lord naghihirap? Bakit po? Sabihin mo nga sa ikatabi, tanggalin mo na mali. Anak ng Diyos, kasi naniwala tayo, mapapalad ang mahihirap. Mapapalad ang mahihirap ako mali. Ano din yun? Ibig sabihin, umaasa sa Diyos, hindi yung mahirap na wala kinakain. Hello? Sabi ko sa ikatabi, pagkagalingin ka ni Lord. Basta mag-serve ka. Dito ka lang. Promise. Sino na promise na para lang yun? Kaya rin taas ka na. Promise. Promise Lord. Mag-serve kami. Yan. O kasi yun po ang purpose nito. Okay? Okay. So, isa pa pong manifestation, magugulat ka. Dati nahihiya ka pag tungkol kay Lord. Pag kumain sa restaurant, hindi naman ka. Yung hiya eh. Pero ano niya? Pag tungkol kay Lord, hindi ka nahihiya. Kasi, ang dapat ikahiya, katulad sa ako kanina, yung mali. Yung kasalanan, yun na dapat ikahiya natin. Di ba, pag magmumura, lakas-lakas. Pero pag kay Lord, gulungan na. Kaya, gulungan na lang. Hello? Sabi mo, huwag mo ikahiya si Lord. Para kilalanin ka ni Lord. Amen. So, magkakaroon na kayo ng boldness, lalo na pag tungkol kay Lord. Wala pa kayo mga lahat na nagsiserve dito, pag wala na ito kayo nagsiserve, ha? Nakagulo tayo ng pagkakapit, ha? Ako, tapos sigurado ako, direktor nila kayo, di ba? Yan. So, yung mga alagad ko, dati mga takot. Takot po sila. Kasi mangingisda na sila eh. Tapos namatay pa si Jesus, takot po sila. Pero after ng Pentecost, ay, naku po, grabe ang katawag na lumina. Di ba po sa kanila, sinunog na ng buhay? Di ba? Pinako ng sa pabaliktad. Di ba pinakain sa liyon? Pero ang tatamang po nila. Ang doon, hindi na kanilang buhay. Nanindigan sila para sa Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa ikatabi, nanindigan ka para sa Diyos. Sabi mo, para kay Lord ka ganda. So, after the manifestation, may mga regalo. Sabi ni Brother Alden kanina, no? Ay, ito yung mga regalo. So, sino yung gusto ng maraming regalo? Taas na lang kamay. Lord, maraming regalo, ha? Please, po. Gift of healing. Yung mag-pray over ka sa pangalan ni sino yung gusto nila yung gift? Taas na kamay. Para sa bahay, hindi nag-pray over na. Hindi agad hospital. Amen ba? Amen. Ay, pag nanay ka, tatay ka, pag kailangan mo, ibibigay ni Lord. Madaling araw, yung anak mo, yung ako mo, kinukumbulsyon. Eh, wala naman kayo sasakyan. Diba? Mag-pray lang. Holy Spirit, yung people building, kailangan mo ngayon, please. Ay, maraming beses na umiyak sa pamilya namin. Kasi 37 yung pamangkin ko. Pag may kinukumbulsyon, isa, nag-surprise, mag-e-exam. Namamagana pa, nilay over, kapag exam. Lahat ng exam niya, perfect pa. Kasi nung nilay over, hindi
the gift of healing. Ha? So ano pa po? Ayan, miracles. Kasi pag lang, bete, sore eyes, healing po yun. Pero yung miracles, yun yung cancer. No? Lalo pag stage 4 na, stage 3. Marami po sa Lord's Club. Alam niyo, isang nagkalakas ng loob ko. Kasi po ang sakit, lumalala kapag iniisip ng iniisip. Kaya yung iba na wala sa Lord's Club, nangamatay diretsyo. Pero yung mga taga-Lord's Club, nagka-cancer, na-cancer. Bakit? May Diyos eh. Hindi ka nag-iisip ng sakit. Ang iniisip mo si Lord, kami nasa isip ulit. Sabi mo, pag nakapokus ka sa negative, sa problema, sa sakit, walang pera, magulo pamilya, tigil yan sa'yo. Kaya parehas eh. Sabi mo, si Lord ang isipin. Si Lord ang isipin. Parang power ni Lord na pumasok. Oh, ayun may miracle. Dati ang hirap-hirap nyo, di ba bago-bago yung buhay nyo? Ngayon, biglang mawala na yung kahirapan. Miracle po yun ha. Kami po, lumaki po kami sobrang hirap. Yung kisami po namin, tinakain na ng anay, ulang na lang bumagsak dahil sa mga anay. Yung tatay ko, civil engineer, contractor sa DPWH, pero sobrang hirap po kami. Sabi ko mga kapatid ko, dalaga lang sila Josephine, sila Susan, sila Amelia, sila Dorothy. Pinapakita ko mga anak si Maki sa Lord's Club. Kaya kailan na ito. Sabi ko naman nila, Tay! Sige ka ba naman? Yung bahay natin! Ang dami natin! Kaya nag-LSS na tatay ko, nag-LSS, nag-Equipical Brothers. Sabi na, huwag niyong kawain ang mga anay pag nagbitaw-bitaw yan ang patok sa kumbahan. Kita mo na positive outlook. Hello! Sabi mo nga sa ikatabi, masaya may Diyos. Lumalaki ka sa problema. Dahil, hindi natin nililiti. Ang problema, isipin mo lang isipin, palagi yung pag-usapan, titira sa bahay nyo. Welcome sila eh. Hello? Pero sa bahay nyo, ikaw, kung alam bibig mo si Lord, nalala sila. Milagro. Amen ba? Sabi mo nga sa ikatabi, milagro. Amen? O, dati wala kayo kapera-pera. Dati mga anak ko, di mo kayang paral eh. Awak na yun. Scholar pa sila ba? May sponsor pa sila. Bakit ko sinasabi? Lahat po ng kapatid ko, nung kami po ay nag-LSS na, puro naging scholar sa PL. Na yun ang mga kapatid, pamangkin ko, magna cum laude, summa cum laude, cum laude, full scholar. Amen? Sabi ko sa ikatabi, kanang tayo ni Lord. Kaya may milagro. Amen ba? O sabi nga ng elder natin, yung pitakan nyo pag walang laman, yung paniwalaan, sinwala yung pitakan nyo. Ang pitakan, lalagyan ng pera. Hello? O, marami pa yung natutunan niya sa Lord's Club, sa Lord's Club. Amen ba? Kaya nga successful lang sa cancer. Ganda yung ng topic sa Lord's Club. Number 3, faith. Oh, regalo faith. Dati pag wala kang pera, kayo bumay ka ng maasa, kaysa na. O ngayon, pag wala kang pera, kayo maasa. Kanino maasa? Kaya yung mga tao, asa-asa kayo bumay, mga sa bumay, umutang din ng mama. Hello? Sanda-sanda, o nagkakabus-bus. Faith. Ha? Faith. Kahit imposible na, alam mo sa Lord's Club, mas imposible, mas na-excite ka. Bakit? Eh, si Lord yun eh. Kaya kung nung nagka-cancer ako, kasi ang dami nga akong teaching sa Lord's Club, faith and Moves Mountain. Ha? Power of the Word. His powerful prayer. Renew mo lang naman. Kaya nung nagka-cancer ako, sabi ko sa cancer, cancer, mali katawan ng pinasok mo kasi ang ako ni Lord. Pag hindi ka umalis sa katawan ko, palagi ka mabugbog, palagi ka mabugbog, tsaka palagi ka magsisipa, kasi palagi ako mag-pray. Kaya awa ng Diyos, tumalis siya. Amen. Amen. Kaya mahal ka po yung faith. Kahit ano ang nangyayari sa buhay mo, huwag yung nakikita mo, at yung nangyayari ang naniwalaan mo. Kaya sa Lord sa ating tuturo, magpa-check up ka para alam mo kung ano ipipray mo. Kaya mga doktor, ano sinasabi sa akin tayo? O, yan ang sinasabi niyo, pero hindi yan pinaniniwalaan ko. Sabi ko, Lord, durugin ko po yung cancer, sir. Patayin ko yung cancer, sir. Kaya yung na-diagnose ako sa aking oncologist, big thankful. Kasi yung cancer mo, mabait. May mabait pa ng cancer. Doktor ka rin sa akin doon. Tapos ako pinang-opera, natanggal na yung aking reproductive system. Sabi niya, big thankful. Kasi yung cancer mo, patay ang inilit pa. Hello? Faith! Lord, patay
sirain mo, durugin mo, wasakin mo, at walang buhay ang cancer. Kasi ang cancer, pag may buhay, kakalat lalaki. Amen? Amen. Sabi mo, yung faith mo, pag-faith mo. Hindi yung problema. Amen ba? Yan ha, regalo yan. Regalo, galing yan kay Lord. Ano pa po? Word of knowledge. God will reveal a word to you. Pag nag-aaral, kasi may mga nag-aaral dito, nagtatrabaho, pasa kamay. Word of knowledge, nag-reveal si Lord. Ito naman pong wisdom, nag-guide si Lord. Kaya sa Lord's Flock, ang mga estudyante po natin, witnessing po yan, maraming nagsishare. Bakit? Kung di na siya pray, Lord, word of knowledge, mag-reveal ka po sa atin. Ako po, nung nakita ko po yung carpooling, 43 years old po ako. Accounting graduate po ako, BSBA, major in accounting. Tapos makikita-tikis ako, kailangan ko mag-aaral. Kailangan ko ng RED education. 43 years old na po ako. Sabi ko, Lord, nung nag-exam ako ako, diagnostics, na-mental na ako. Kasi mga doma ng simbahan, kami ng simbahan, moral ng simbahan, mali ko doon. Akala ko, word of God, kasi Lord speaking. Na-mental na ako, nag-pray over ako, Lord, word of wisdom, word of knowledge. I-adjust na yung utak ko sa exam. Pini-pray over ko yung exam. May humiliwanag yung isip ko. Aba, naiintindihan ko na yung exam. Sabi ko, Lord, kung exam na ko, 1 to 100, naiintindihan ko ako. Kasi mag-a-apply ko ako ng scholar. Kasi gano'n ako graduation. Alam po yung paglabas ng exam, sabi mo nung nasa register, hindi ko na-check yung essay 10 question, kasi ang dami yun. Pinakamalaki ang batch ko 70 plus. Interview na kay Padre Roland K. Kaya wala na hindi na lang. Tapos sabi niya, bagsak eh, 47 eh. Sabi ko, Lord, hindi ko pinaniniwala yung 47. Kasi di ba, Lord, na-just yung utak ko. Di ba naiintindihan ko na exam? Sabi ko, punta ka kay Padre Roland interview. Dalawa po yun, pababa ka exam mo, DFF. Pero hindi ko pwede magtulong sa public school. Pag matakas sa exam mo, BCF, after mo pwede na magtulong sa public school. Sabi ni Padre Roland, no, BCF ako yun. Balik kay Margie, nagagalit. Sabi niya, ha, pupunta ko lang si Padre. Bakit BCF? Eh, kung BCF na ang exam mo, nilabas yung test paper ko. Pagkakas ng test paper ko, hindi niya napansin, hindi na nag-check. Kasi may mahiration ako, isa ko. Sabi na naman, nire-check. Alam po ninyo, ang exam ko, minus 10, 80, tapos ito ang nagbubulat ako. Test ko, kanon ng simbahan. Sabi niya, apat pa lang daw ang naka-perfect doon. Ako naka-perfect doon, mga dating seminarista at magpapari. Ako daw po ang pang-apat. Hello? Bakit? Pero hindi na kayo sa'yo. Kilos ng Diyos. Sino gusto nito ng wisdom at saka rin kaasa ng wisdom na rin siya para naman sa Diyos sa hindi nakakalo. Amen? Kaya nga sa Lord's Prayer, kaya mga estudyante, ay nako, mga nagtatapuin. Kasi alam nila, hindi sa tao aasa, ay Lord aasa. Next, discernment. Ano po yung discernment? Ability to judge. Yung problema ba, gawa ko? Kasi kasadora ako, kaya ako nag-iiba. O yung problema ko, gawa ng Diablo. Kasi nagtatrabaho naman kami pare-pareho. May trabaho asawa ko, may trabaho anak ko, pero mahirap pa rin kami. Kami po, natulasan namin, meron kami spirit of poverty. Kasi may tatay, isa civil engineer, my mother is an inventor at Araki Market. At kami po mga kapatid, nagbibenta po kami sa Araki, may kalendarya po kami. Pero sobra po talaga ang hirap namin. Yung bahay namin, tulad na sinabi ko sa inyo, eh, ang dami-dami ng anay, ang dami-dami pang butas. Pag umula, ang daming batsa. Kaya kami mga kapatid, natutulong po kami, magkakalikutan sa bangko para huwag mahulog. O kasi lahat dyan, may batsa sa baba, baka. Kasi ang kalsada, taas na taas. Ang galing ng mga opisyalis. Pero hindi na-araw na ayos ang drainage. Kaya pag umulan, congratulations, walang baka sa kalsada, nasa loob ng bahay. Hello? Pero ngayon po, isa po kami sa model packaging sa aming lugar. Yung bahay po namin, sasabihin ng magandang bahay sa aming lugar. Lahat po ng kapatid ko ay nakagraduate, dalawa lang hindi kasi talagang hindi naman mag-aaral. Tatlo po ako kapatid ko doctorate, dalawa ang nag-masteral, may architect po kami at lahat po sinabi yung mga sariling bahay at lupa. Yung isa ng lupahan pero nagpapakupa din. So, ganun po, dahil kami sa sobrang hirap.
Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, natulasan namin ang problema namin gawa ng diablo. Pinalayas mo namin, nag-pray, lumayas sa kahirapan at wala kami balang pabalikin. Pero, mahalaga po yung discernment. Pag hindi mo alam kung saan dami talaga ang problema mo, pag ikaw may gawa, may sakit ka sa lungs, kasi sigarilyo ka na sigarilyo. Kahit anong prayer mo, pag hindi ka pumili ng paninigarilyo, hindi ka gagaling. Pero, kasi ikaw may gawa. Pero, kaya ka naghihirap, paano? 100 ang sahod mo, ang ginagastos mo, 150. Maluho ka sa buwan. Pero, sabihin ka sa ikatabi, ayusin ni Lord. So, pre-water po ako. So, number 7, prophecy. So, yung mga mangyayari, pwede na ang i-reveal ni Lord. Pwede po. Ayan. So, kung sa gift tongues, an interpretation of tongues, praying in tongues, speaking in tongues, ability to speak a known language, Acts 2:4, and Romans 8:26-27. Nakalagay po dyan, hindi tayo marunong ng manalangin ng basto. Ang Espiritu Santo ang luloob ang nag-aasal in our behalf. No? Ang tawag po dyan ay praying tongues. Ano po yun? Yung Holy Spirit po mag-take over sa faculty of speech, and then He will pray in our behalf. Ikaw po ang example. Binagdalaw po ako ng nanay ko. Ganito po, hindi yung bala, ganito. White gold Prado. Ang Prado po ay Switzerland, original. Nung nilagalaw po ako ng nanay ko, lumuwag. So sabi ko, Lord, guide mo naman ako saan ko ipapagawa. Sa kaya yung jeep, pagbaba ko sa pag-predict, patayin na, bigla ako sinabayan ng snatcher. Ito po ang awang na. Ito na ka. Sabi ko, please, regalo ko ito ni nanay. Kasi praying tongues ko. May naramdaman ko, nag-informing pa ako. Tapos, nakakain na po ako doon kasi praying tongues na ako. May tumakbo na po yung snatcher, tapos dumami po yung tao. Tapos, pagdating ko, kami yung windows, ako sumikip. Sabi ko, Lord, ganun ba naman? Sumikip na, hindi ko na ipagagawa. Nung pinray ko niya ng ako si Lord, ano ginawa? Eh, di ba sinatakin-tak niya? Sa likod po kasi niya, nakagalitan niya yan. Sabi ko, eh, kakahintak na din, nag-blank din, hello. Hello. Hi. Amen. Oh, minsan hindi pa naman i-pray mo. Nagkaroon ng sunod sa ibang namin, bigla kasi LPG. Ano na sa bilang ato? Sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Sabi niya, i-pray. Taas niya kamay mo. Hindi ko yung authority. Sabi ko, share na kandali, Holy Spirit, pray for me, Lord. Hindi na kandali. Tapos mamaya galing ako. Sabi ko, Spirit of fire, I command you, listen to the voice of Christ within me. I command you, stop in Jesus' name. Ayun, yung sunod, let's stop. Sabi ko, Lord, ano ginawa mo sa sunod? Sige ha, parang nilang ipapinigyan natin. Kasi paglabas ko, sabi ko mga tao, wala yung sunod. Sabi ko, nakasunod na kayo, wala. Sabi, hindi, kasi yung hangin pa na noon. Di ba, hindi mo na lumabahay, habi na yung factory pagawa yung mga sapa. Meron pa kasi dilin. Hindi nyo na kasi wala yung hangin. Wala, iba po yung hangin eh. Eh, yung sa pati ng bahay na yun, bagong buhos na third floor. Yung pagpunan ko na yun, wala pa akong punya ako, pagpuyo ko yan. Pero pagkatapos ng buhusan ng madaling araw, basang-basa pa po yung konkreto. Kaya ang nangyari, apoy, nagbangus na. Hindi po siya lumakita, eksakto yung maling pag-konkreto. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo kagabi, umasa ka sa Espiritu Santo. Kasi kung ano maayos, kung nalikuan mo, walang gising mo, kung haharap kay Jesus. Sige, practice tayo. Kasi ito po, oral gift. Dahil oral gift, kailangan po gamitin ang tongue. Ako po, nabasa ko sa isang libro, mas maganda yung Hallelujah. Kasi Hallelujah means praise the Lord. The more you praise the Lord, the more you are calling God, the more you are calling God, the more God will come unto you. Kaya ang gagawin dito natin ay Hallelujah, pabilis ng pabilis ng pabilis. Tapos marami naman mamaya, nawawalan ka ng control sa faculty
mo yung stage, pabayaan mo, pakinggan mo, mas mula ngayon, pag hindi mo alam ang